Hindi. Imposible to. Walang makakatalo sa ginawa kong orasyon. Hindi ikaw na dayo ka. Hindi kahit sino! Imbis na magsisi ka, Tia, kinain na kasi kayo ng pagiging ganid nyo. Nararapat lang sa inyo ang parusahan! Hindi ko sila kontrolado nung hindi pa sila napapasailalim sa kakayahan ko. Pero ngayon... May mga pangarap na kahit anong pagsisikap mong abutin, sa huli ay wala pa rin. Mayroon din namang mga bagay na hindi mo planong yakapin, pero kalaunan ay matututunan mo ng tanggapin at mahalin. Magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng Hukom. Itago na lang natin sa pangalang Rosita ang letter sender natin ngayong araw. Siya ay nagmula pa sa isang malayong probinsya sa Mindanao. Paano nga kaya kung sa paghahanap mo ng kapayapaan sa ibang lugar, ang natagpuan mo ay nakakakilabot na katotohanang nagdulot ng napakalaking pagbabago sa paniniwala mo? Mga kakaibang aral mula sa di malilimutang karanasan. Ipagmamalaki mo ba ito gaya ng ginawa ni Rosita? O mananatili ka bang nakakahon sa takot na mahusgahan at di paniwalaan? Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang istorya. Ay, tama na, babaita. Ikaw naman kasi. Sinabi ko na sa'yong may kakaiba sa alien mong boyfriend na yon. Sumigi ka pa rin. Ayan, na triple kill ka tuloy. Kung kailan naman araw na sana ng kasal niyo. Wow! Thank you, ha? Pinagdiinan mo pa talagang triple kill na yan. Kaibigan ba talaga kita, ha? Hoy! Hindi mo ako kaibigan, gagak ha? Best friend mo kaya ako, kaya inalo ko yung brains mo, no? Baka lumuhod yung alien na yon at mag-iyak-iyakan sa harapan mo, di bumigay ka na naman. Ay, Diyos ko, ako na talagang maglalaho sa buhay mo. Rosita! Alam kong nandyan ka! Maki, ilabas mo si Rosita, mag-uusap kami! Oh, anong gusto mong gawin ko sa walang yan to, ha? Ipalapa ko kaya siya sa tiger ko? Huwag mo na lang siyang pansinin, magsasawa din yan. Sure ka, ayaw mo siyang harapin. Paano yung kasal niyo? Ayoko na, Maki. Hindi ko na siya kayang makita pagkatapos ng nadatnan ko kanina sa kondo niya. Nandidiri ako sa kanya. Yung kasal, tinext ko na yung organizer. Siya nang bahala dun. Well... Rosita, ano ba? Sisirain ko ang pintuan ng bahay na to kung hindi ka lumabas dyan. Ano? Ay, wait! Mabuti pa doon ka sa kwarto ko. Ako nang bahala sa kanya, Pero... Bilis na! Sumunod ka na! Akyat na sa taas! Dali! Dali-daling sumunod si Rosita sa kaibigan. Bukod sa ayaw niya munang makita ang pagmumukha ng nobyo, sobra din siyang nasasaktan. Imbis na ang araw na yon ang isa sa pinakamasayang sandali ng buhay niya, naging isang bangungot ito. Sobrang sakit na bangungot. Habang nasa kwarto ng best friend niyang si Maki, nagsuot si Rosita ng headset at nagpatugtog ng malakas. Wala na siyang pakialam kung anong mangyayari sa dalawa. Tiwala siya kay Maki, lalo na kapag sinabi nitong ito na ang bahala sa isang bagay. Kahit kasi bakla si Maki, ay hindi ito halata sa katawan. Macho at malaking lalaki si Maki. Obsessed siya sa outdoor activities at active din sa gym. Ang aga-aga mo namang mang-istorbo, Nick. Ano bang problema mo? Nandito si Rosita, alam ko. Ilabas mo siya, kailangan ko siya makausap. Ba't mo ba siya dito hinahanap? Di ba't kasal niyo ngayon? Baka nasa simbahan na. Huwag mo nga ako pinaglalaruan, Maki. Ilabas mo na si Rosita. Inuutusan mo ba ako sa sarili kong bahay? Wala siya dito! Umuwi ka na! Ginagago mo ba ako, ha? Ay! Ano ka ba naman, Nick? Hindi ko na kailangang gawin yun. Matagal ka ng gago, hindi ka aware? Ba't? Hep, hep! Hindi ka pwede pumasok dito. Kuha ka muna ng search warrant sa mga pulis, okay? Aray!
Tumabi kang bakla ka! Tarantado ka! Anong karapatan mo suntukin ako sa pamamahay ko, ha? Nalilitan ka yata sa akin, eh! Huwag mo akong sakalin! Biniwan mo ako! Kahit ngayon pa lang pwede na kitang patayin, eh! Ha? Umalis ka na, Nick! Huwag mo akong piliting saktan ka dahil sinasabi ko sa'yo, 1 linggo kang mararatay! Malaki lang katawan mo, pero bakla ka ba rin? Sino nagsabi sa'yo bakla ako, ha? Hindi ka deserve ni Rosita, pare! Sa akin siya sasaya at maalaga ko siya ng tama, ano? Ano? Gusto mo bang ako pang magatid sa'yo sa baba ng building na to nang hindi ka gumagamit ng paa? Ha? Ha? Hayop ka! Aalis ako pero babalik ako at babawi ko si Rosita! Tandaan mo yan! Ubusin mo muna lahat ng galis sa katawan mo, gaga! Gago pala! Che! Galit na nagpalakad-lakad si Maki sa sala ng bahay niya. Kulang na lang ay umusok na ang ilong niya sa inis. Mabuti na lang at napigilan niya ang kanyang sarili dahil kung hindi, bababa talaga ng building si Nick nang basag ang muka. Nang kumalma ay sakalang niya inakyat ang kaibigan. Hindi na umalis dun si Rosita. Nanatili siya sa bahay ng matalik niyang kaibigan hanggang sa ipinatawag na siya sa opisina. Girl, tamang-tama yung offer nila sa'yo. Kahit pa paano marerefresh ka sa pagpunta sa mga probinsya. Saka makakatakas ka sa kumag na Nick na yon. Kung hindi pa ako magpapablatter, hindi pa titigil yun sa paghihintay sa baba. Kakairita! Pag-iisipan ko, Maki. Para kasing wala akong gana magtrabaho talaga, eh. Alam mo, Mars, mas masarap ang broken-hearted ng may salapi. Kesa nagmumok-mok ka dyan, tapos wala kang datung. Ay, ka-dears! Lalong nakaka-depress yung butas ng wallet, ha? Oo na, alam ko naman eh. Ang laki na nagastos ko para sa kasal na yon, tapos ganun lang ang nangyari. Kaya nga tanggapin mo na yung offer. Tingin ko, kaya sa'yo binigay yung pagdodocumentary tungkol sa mga albularyo-albularya na yan. Kasi alam nilang kailangan mo ng quick escape sa mga nangyayari sa'yo ngayon. Very considerate naman ang mga amo natin. Hindi nagbibigay ng deadline. O, diba? San ka pa? Sasamahan mo ba ako, Maki? Ha? Ano ka ba naman, girl? May iba pa ako tinatrabaho sa office. Si Bruno. Yes! Joke lang to naman. Pero kidding aside, maraming pinapagawa dun eh. Alam mo na, yung mga naiwan mo dun bago ka sana ikasal. Binigay kasi sa akin, no, girl? Eh, di dalhin mo na lang. Konting scripts lang naman yun. Ay, wow! Kahiya! Konti daw. Ilang topic kaya yun, no? O siya, sige. Hindi ko natatanggapin. Ano? Ay, ang syunga talaga! Kukunin ko lang kapag sinamahan mo ko. Ano ka ba naman, Rosita? Ang tanda-tanda mo na gusto mo pa palagi kang sinasamahan. Wala ka ba sariling paa? Meron, pero feeling ko safe kasi ako kapag kasama kita eh. Ay sus, nagdrama ka pa. Oh siya, sige na, oo na. Dahil sa labis na tuwa, ay walang pasabing niyakap ni Rosita si Maki. Pero tila diring-diri naman siyang pinagtabuyan ng kaibigan. Hindi niya namamalayang natatawa na pala siya kahit siya ay nagulat nang mapansin ang sarili niyang nakangiti na at kahit papano ay hindi na iniisip ang nangyari sa kanilang dalawa ni Nick. Matapos nun ay agad niya rin kinontak ang boss nila at kinumpirma dito ang pagtanggap niya sa proyekto. Gabi nang planuhin nila ni Maki kung saang probinsya sila pupunta. Pero madaling araw na ay wala pa rin silang napipili. Habang nakahiga at nagpapaantok, sakalang sumagi sa isip ni Rosita ang kanyang lola soltera. Napabalikwas siya ng bangon at tinungo si Maki sa higaan nito. Kahit natutulog na ay malakas niyang niyugyug ang kaibigan at sinabi ang ideyang pumasok sa isip niya. Oh, kaloka ka naman, girl. Hindi ba pwede ipagpabukas na yan? Talagang ginising mo pa ako? Ano, okay ba sa'yo? Gusto mo ba dun? Oo na, kahit saan basta merong albularyo. Ano ka ba? Ngayon ko nga lang dinaalala na albularya ang lola ko.
talaga naman! Pinasakit mo ba yung ulo ko sa kakaisip kanina? Ewan ko sa'yo, Rosita! Alam mo, masasabunutan na talaga kita hanggang mamaya. Patulog ka na nga doon! Ang laki na ng pagkakangiti ni Rosita pagbalik niya sa higaan niya. Kung noong naghahanap sila ay parang wala siyang ganang mag-isip kung saan sila pupunta, nang mga sandaling yun ay bigla siyang nakaramdam ng kasabikan. Habang nakapikit ay hindi niya maiwasang medyo malungkot dahil hindi na niya matandaan kung kailan siya huling bumisita sa lola soltera niya. Mabuti na lang at hanggang sa mga sandaling yon ay malakas at buhay pa ito at may pagkakataon pa siyang makabawi. Sa Capiz! Alam mo, bet ko yan. Pangalan pa lang ng lugar mukhang interesting na, di ba? Siguradong maraming tatangkilik sa magiging documentary natin. Alam mo, hindi kita gets. Anong interesting sa pangalan ng Capiz? Probinsya lang naman yun. Hindi mo ba alam? Matagal na sikat yung usap-usapan tungkol sa probinsyang yan. Nagkalat to kasi mga aswang dyan. Sabi nila ha, marami ding mga mambabarang at saka mangkukulam. Tagaron ka pala? Ba't hindi mo nalang kulamin yung buwisit na nick na yon? Sira! Hindi ako mismo ang taga doon. Side ng tatay ko ang taga Capiz. Pero ako, dito na ako pinanganak sa Maynila. Nagbabakasyon lang ako doon pero wala naman ako naririnig na tungkol sa mga aswang. Alam mo, minsan wala na rin sa lugar yung pagiging chismosa ng mga Tagalog eh. Saan ba kasi nila napulot yung ideya ng mga aswang, mambabarang at mangkukulam na yan? Ewan ko nga din eh. Pero hindi ako pwedeng magkamali doon. Yun talaga yung lugar na yun. Meron pang ang isa eh, kaso hindi ko maalala yung pangalan ng probinsya. Ay, pero hayaan mo na lang. Ang importante, mararating ko na ang Capiz. Sigurado ako magugustuhan mo doon. Mahilig ka sa nature eh. Hoy, hindi lang naman nature ang hilig ko, girl, no? Alam mo yan. Ay, teka, sa palagi mo ba, marami din kayang fafa doon? Fafa ka dyan. Papakain ka mo kita sa aswang kapag may nakita ako. Ay nako, duda ko dyan. Hindi niya bet ang dugo ko, girl. Bukod sa kulay rainbow, mapakla pa. Mula Maynila ay tumulak na nga sila papuntang Capiz, sakay ng barko. Walang kamalay-malay ang lola ni Rosita na darating siya doon. Pagbaba ng pier, sumakay naman sila ng van papunta sa bayan kung saan naroroon ang maliit nilang baryo. Pagbaba sa waiting shed ay maghihintay naman sila ng tricycle na papasok sa baryo. May kalayuan kasi yun mula sa kanto kung saan naroroon ang main highway. Papadilim na nang makasakay sila sa tricycle. Sa kasamaang palad, bigla na lang tumirik ang tricycle sa pagitan ng dalawang naglalakihang palayan. Madilim na noon at walang kailaw-ilaw sa kahabaan ng daan na binabagtas nila. Ay girl, ano tong nangyari? May sinasabi siya tungkol sa shock daw at saka sa kuryente yata. Naku, hindi ko rin maintindihan eh. Pero aandar pa naman daw, diba? Sabi niya naman, oo daw. Baka kadyutin na lang daw niya kapag hindi pa talaga umandar. Ano? Kadyutin? Oo, yun ang sinabi niya. Ikaw umayos ka. Baka mamaya lengguwahe talaga nila yung ginagamit dito tapos kung ano-anong kabalbalan ang iniisip mo. Ay, teka muna. Wala akong iniisip ha. Ikaw lang nag-iisip na masama eh. Sus, palusot pa. Hoy, hindi ah. Ay, ang tagal naman. Grabe. Bakit parang nakakakilabot naman sa lugar na to? Tingnan mo nga oh. Ang lalaki ng mga puno. Tapos wala nang kailaw-ilaw. Ay, teka. Ano yung nakatayo doon sa palayan? Bakit hugis tao pero parang... Ano ka ba? Scarecrow lang yan. Scarecrow? Pero... Scarecrow! Panakot sa mga ibon na pumapeste sa mga tanim. Oh, umandar na. Tara na. Maki! Uy, ayos ka lang ba? Ano bang tinitingnan? Teka, nasa na... Hi! Girl! Nakita kong gumalaw yung sinasabi mong scarecrow kanina. Tapos ngayon, biglang nawala!
Oo nga eh. Paano? Saan napunta yun? Ay! Girl! Yung mga damo! Gumagalaw papunta sa atin! Oh, shit! Tara na sa loob ng trahik, bilisan mo! Kuya, paandarin mo na! Bilisan mo! Halos sumabog na ang dibdib ng magkaibigan dahil sa matinding kaba na kanilang nararamdaman. Dahil bukas pa ang likurang bahagi ng tricycle na nasakyan, hindi nila maiwasang lingunin ang likuran, lalo na yung palayan sa gilid ng kalsada. Maging yung tricycle driver ay halatang taranta at kabado din. Nang maihatid na sila ay nagdesisyon na rin ang tricycle driver na hindi na muna umuwi dahil sa takot nito. Mabuti na lang at kilala din pala ito ng kanyang lola soltera. Pansamantala ay sa sala nila natulog ang lalaki. Totoo ba yung sinasabi ninyo na nakita niyong gumalaw yung espantaho na yon? Ang totoo niyan, Lola, hindi rin po ako sigurado. Pwede kasing bumagsak lang yun kaya bigla na lang nawala dun sa kinatatayuan niya. Tapos yung nakita naman namin gumagalaw sa damo, pwedeng hayop lang talaga. Espantaho? Yun ho pala ang Tagalog ng scarecrow, Lola? Hindi natin masasabing Tagalog. Nag-ugat kasi ang salitang yon sa Espanyol. Pero totoo ho na nakita ko talaga siyang gumalaw. Hindi ho kami nagkakamali, Lola. Hindi ba't gawa lang naman sa kahoy at dayami yung mga ganung panakot sa ibon? Oo, tama ka. Kaya nga ho, imposible gumalaw ng ganun kalambot yung kamay niya, lalo na yung ulo. Bakla, tumigil ka na nga, wala yun. Mabuti pa magpahinga ka na, ha? Mabuti pa nga at magpahinga na kayo. Malayo ang naging biyahe nyo. Sigurado akong pagod na pagod kayo. Malinis naman palagi ang kwarto na para sa mga bisita. Doon na kayo matulog. Ihiwalay ba kayong natutulog, ha? Pwede naman po kami sa isang kwarto lang matulog, La. Pero ngayon, mas gusto kong tumabi muna sa inyo. Ayos lang po ba yon? Tatabihan mo ako sa pagtulog? Naku maliit lang ang higaan ko, Apo. Magsisiksikan tayong dalawa doon. Ayos lang po sa akin kahit kalahating katawan ko lang ang nakahiga, Lola. Kasi na-miss ko po kayo eh. Ay naku, ikaw ang bahala, bata ka. Basta kapag nalaglag ka sa higaan, huwag kang dadaing na masakit ang likod mo, ha? Hindi naman ako malalaglag doon, Lola. Sigurado kasi akong yayakapin niyo ako eh. Nang gabing yon ay payapa pang nakatulog ang magkaibigan. Kahit may takot, pinilit ni Maki na kalimutan ang mga nakita. Kinumbinsi niya ang sarili na baka pagod lang siya at ilusyon lang niya ang mga nakita sa bukirin. Kinabukasan, maagang nagising si Rosita. Pero dahil tulog pa naman si Maki, nagdesisyon siyang lumabas na lang muna mag-isa at bumili ng pandesal at ilang sangkap o rekado niya para sa lulutuin niyang almusal. Pagkakataon niya rin yun para maglibot at kahit papano ay makita ang pinagbago ng baryo nila. May ilan namang nagbago doon pero hindi matatawag na malaking pagbabago. Nadagdagan lang ang mga bahay, naging sementado ang kalsada. Pero tila napag-iwanan pa rin yun ng panahon. Malawak pa rin kasi ang mga sakahan sa magkabilang panig ng kalsada. Hindi naman nagtagal ay nakahanap din siya ng tindahan. Medyo malaki yon at tila kumpleto ng mga bilihin. Yun nga lang, kahit maaga pa ay marami ng tambay doon. Nag-aalangan man ay wala na siyang nagawa kundi tumuloy. Kasalukuyan siyang namimili nang simulan siyang pagtripan ng mga binata na nandoon. Pilit na inaalam ng mga ito ang pangalan niya, kinukuha ang cellphone number at kung saan siya nakatira. Hoy mga pastilan! Ang aga-aga inaalmusal niyong kalokohan. Imbis na magluto kayo sa mga bahay niyo nang may naitutulong naman kayo, pantitrip na naman sa babaeng inaatupag niyo. Magsialis nga kayo dito! Tsupi! Tsupi! Sumunod naman ang mga binata at umalis. Pero inasar pa rin muna nila ang dalagitang kararating lang doon sa tindahan. Kung hindi pa sila pinagbabato ng kamatis ay hindi pa talaga aalis sa mga binatang pasaway. Nakangiting tinitigan ni Rosita ang dalagita. Nagumanti rin naman ng matamis na ngiti sa kanya. Ayos ka lang ba, ate ganda? Pasensya ka na sa mga kumag na yun, ha? Mahilig talagang mantrip ng mga kababaihan yung mga yan. Palibhasa mga feeling gwapo, mukha naman mga isdang bilasa.
Lagi kasing puyat yung mga yan eh. Naku, wala yun. Alam ko naman na ganyan talaga ang mga kabataan. Uy, salamat nga pala, pinagtanggol mo ko ha, ang tapang mo. Pwede ko bang malaman kung anong pangalan mo? Oo naman ate, Julia ang pangalan ko. Ikaw ate, anong pangalan mo? Ako si Rosita. Masaya ako makilala ka, Julia. Bago ka lang dito, no? Siguradong galing kang Maynila. Oo. Kakarating ko lang dito kagabi. Binisita ko kasi si Lola. Sabi ko na nga ba eh. Ang ganda-ganda mo kasi ate. Ang puti-puti mo pa at ang kinis mo din. Ikaw naman. Ang ganda-ganda mo din kaya. Dalagang Pilipina. Ang ganda kaya ng kulay mo. Pantay. Tapos ang amo pa ng mukha mo. Marami ka sigurong manliligaw, no? Naku, marami nagtatangka pero walang malakas ang loob. Puro duwag ang mga binata dito, ate. Duwag naman saan? Sa panliligaw? Hindi. Takot silang humarap sa tsahin kong pinsan yata ni Lucifer. Aling Kusing! Isang sachet nga po ng patis! Ano ka mo? Pinsan ni Lucifer? Oo nga ate, maniwala ka sa akin. Simula kasi nang siya na ang mag-alaga sa amin ng kuya ko, bukod sa hindi na kami nagkaroon ng kalayaan, naging katulong pa kami sa sarili naming bahay. Ay naku, mukhang alam ko na yan Mga mata pobreng kamag-anak. Ay naku, bakit? Nasaan ba kasi ang mga magulang mo ha? Ay, naku, oo nga pala. Baka umuusok na yung ilong nun eh. Pinabibili lang kasi ako nun ng patis. Sige na ha, kita na lang tayo ulit. Bye-bye! Malungkot na napangiti si Rosita habang tinatanaw ang papalayong dalagita. Batid niya na umiwas lang yun sa naging tanong niya. Napailing siya at pinagsabihan ng sarili. Pakiramdam niya kasi ay naging insensitive siya sa tanong niyang yun. Nang mabili na ang lahat ng kailangan ay nagpasya na siyang umuwi. Pero sa daan ay may nakasalubong siyang isang matandang lalaki. May bitbit itong espantaho o scarecrow na tila dadalhin kung saan. Hindi naman niya sana yung bibigyang pansin kung hindi lang niya namataan yung bakas ng dugo sa suot na long sleeves polo ng scarecrow. Napataas ang tingin niya sa muka ng walang buhay na kahoy. Sa sandaling natitigan niya yun, ay nangilabot talaga siya. Paano'y tila na malikmata siya nang nginisian siya nun kahit parang wala naman yung muka. Huwag mo na lang sigurong pansinin yun, Apo. Ang gusto ko masulit mo ang panahon na narito ka at nagpapahinga sa ingay ng syudad. Tama ho kayo, Lola. Bukod naman ho sa pagbabakasyon, may trabaho din po akong kailangan gawin. Ay talaga? Ang akala ko nasa Maynila ang trabaho mo. Paano napunta dito? Lola, nagpupunta po talaga ako sa kung saan-saan. Nagdodokumentaryo po ako ng mga bagay-bagay. Nataon naman po na tungkol sa katotohanan ng mga albularyo o albularya ang binigay na topic sa akin ngayon. Lola, naalala ko, di po ba albularya kayo nun? Ay naku, tamang-tama pala Buti naalala mo. Ibig sabihin, kung hindi pala tungkol sa albularya ang trabaho mo ngayon, hindi mo ako maaalala. Lola, nagtatampo po ba kayo sa akin? Ay medyo, akala ko nalimot mo na ako ng tuluyan Hindi po mangyayari yon, Lola. Sadya naging busy lang po ako sa pagbuo ng mga pangarap ko. Ay siya, naiintindihan ko naman. Ang mabuti pa, kumain ka ng kumain dyan, ha? Good morning! Rise and shine! Ay, kumain na kayo? Hindi ba obvious sis? Eto nga't patapos na ako Ay, bakit naman hindi nagigising? Ang laki kaya ng pagkakanganga mo. Alam kong pagod ka kaya hinayaan na lang kitang matulog. Kumain ka na. Sandukan kita ha? May pandesal din dyan. Ay, ako na lang. Baby ba ako para sandukan mo pa? Mga apo, ano plano niyong gawin ngayong araw? Ay, ako Lola, may plano ho. Ay talaga? Ano naman yon? Di maghahanap ng pogi. Hoy, pagkakirin naman. Ikaw talaga. Ingat ka lang sa mga kalalakihan dito ha. Malalakas mambola ang mga yan. Baka magulat ka na lang. Butas ng... Ay! Ano hong mabubutas, Lola? Ay, aray! Aray ko naman. Lakas makapalo, ha? Ay, bulsa o wallet mo. Baka mabutas. Naku, ikaw talaga. Napakapilya. Mabutit hindi nahahawa sa'yo tong apo ko. Ha? Ay, Lola, sa kanya nga ako natuto, no? Ay, aray!
Girl, ang kuko mo, parang kuko ng aswang, Mariosep. Psst! Anong aswang? Tignan niyo naman ho, halos balatan na ako ng buhay niyang apo niyo gamit lang ang kuko niya. Ay, sakit mangurot. May nail cutter ho ba kayo dyan? Kapag nakatulog tong babaitang ito, yayariin ko yung mga kuko niyan. Subukan mo nang kalbuhin kita. Normal lang na umaga ang araw na yon. Kahit may kababalaghan, ay nanaig pa rin kay Rosita ang excitement. Naglibot-libot muna kasi sila ni Maki. Niyaya niya ito sa palaisdaan na dati ay madalas niyang tambayan. Gayon din ang ilog na malapit sa paanan ng bundok kung saan siya madalas maligo noon kasama ang mga pinsan niya. Habang masaya niyang binabalik tanaw ang nakaraan, wala rin siyang tigil kada daldal kay Maki. Nagulat naman siya nang bigla itong manahimik at tila wala na sa kanya ang atensyon. Uy, ano nangyari sa'yo? Ano ba tinitingnan mo dyan? Teka, sino yun? Hindi mo ba nakikita? Isa siyang Adonis, Rosita. Adonis ka dyan. Ano bang itsura ng Adonis na sinasabi mo? Ganyan na ganyan. Macho, guwapo, at higit sa lahat, yummy. Ay, mabuti na lang talaga niyaya mo ko dito sa ilog, girl. Ay, teka sandali ha. Pakihawakan mo nga to, tapos ito pa. Teka, Maki, anong gagawin? 1, 2, 3, Darna! Yeah! Uy! Naku, Maki! Ano ba? Malalim dyan! Tulong! Tulungan niyo ako! Help me! Mag-aalala pa lang sana ang dalaga para sa kanyang kaibigan, pero naalala niya na mahusay nga pala itong lumangoy. Napangiwi talaga si Rosita nang maintindihan kung ano ang drama ni Maki. Pinaekis niya ang dalawang kamay sa dibdib at taas ang isang kilay na tiningnan ng kaibigan na kulang na lang ay maging best actress sa aktingan. Effective naman ang ginawa ni Maki. Nakita niya kasi yung lalaki na kanina ay walang pang-itaas na damit na nagsisibak lang ng kahoy ay halatang nag-alala nung nakita ang kaibigan niya. Patakbo itong lumapit sa kanila at walang pagdadalawang isip na tumalon din sa ilog para iligtas si Maki. Ang matindi pa, hindi niya akalaing magle-level up agad ang pagkukunwari ng best friend niya. Nang makita kasi nitong tumalon sa ilog yung lalaki, ay bigla na lang din itong nawalan ng malay. Nanliit ang mga mata ni Rosita habang pinapanood yung lalaking nililigtas ang kaibigan niya. Niyakap ng matipunong binata si Maki at dinala sa pampang. Nung simula ay sinusubukan pa nitong gisingin si Maki sa pamamagitan ng pagtapik dito. Pero mukhang may mas pilyo pang plano ang kaibigan niya. Hindi ito kumikilos, kaya naman dali-dali na itong binigyan ng CPR nung lalaki. Nung tinangka na itong i-mouth to mouth nung binata, ay hindi na nakatiis si Rosita. Kinilabutan siya ng husto, kaya naman malakas siyang napatili. Ay! Naku, wag mo siyang i-mouth to mouth, please! Ha? Pero bakit? Wala pa siyang malay, oh. Baka mapano siya kapag hindi natin maagapan. Ha? Naku, ako na lang. Ako na lang ang bahalang mag-mouth to mouth sa kanya. Nurse ako. Oo, tama. Ganun ba? Naku, mabuti naman pala. Sige, ikaw nang bahala sa kanya. Kaibigan mo siya, di ba? Oo, best friend ko siya, kaya alam ko kung paano siya bubuhayin. Hindi ba, Maki? Kitam, wala pa akong ginagawa pero nagising na siya. Ay, Diyos ko! Ano bang nangyari? Nawalan ba ako ng malay? Ay, naku, pasensya na kayo Ay, nakakakilabot yung panaginip ko. May pakialamerang bruha daw na gustong humalik sa akin. Nakakadiri. Yuck! Ayos ka lang ba, bro? Bakit ka kasi tumalon sa ilog? Hindi ka naman pala marunong lumangoy. Bro? Oo. Pasensya ka na, ha? Ano bang dapat kong itawag sa'yo? Ay sige, bro na lang. Akala ko kasi bro, mababa lang. Ito namang si Rosita, hindi ako sinabihan na malalim pala doon. Hoy, Maki, gusto mong itulak kita dyan ngayon nang matuluyan ka na, ha? Sungit. Hindi ba masakit yung paa mo? Ayun, oh, ang laki ng sugat. Tumama yata yan sa bato sa ilalim.
Ang taas kasi nung pinagtalunan mo eh. Ha? Ay, teka! May sugat nga ako! Aray! Kaya mo bang maglakad? Naku, wag mong intindihin yan. Malakas pa yan sa kalabaw. Ganun ba? O sige, uuwi na din ako. Baka hinihintay na ni Tia yung mga kahoy eh. O mag-iingat kayo ha, lalo na magdidilim na. Anong pangalan mo? Ako si Julio. Hi Julio. Ako si Maki. Bro. Napailing na lang si Rosita sa kalandian ng kaibigan. Wala nang bago kay Maki. Kahit saan na may makikita itong gwapo, magpapapansin talaga. Kuminsan nga ay siya na lang din ang nahihiya para sa kaibigan. Nang tuluyan ng mawala ang lalaki sa paningin nila, ay saka siya nagdesisyon na kumprontahin si Maki. Hirap na hirap itong maglakad noon dahil sa laki ng gasgas sa binti. Tiniis niya ang kaibigan at hindi inalalayan. Sa isip niya ay kasalanan naman yun ni Maki, kaya dapat lang natiisin niya. Maldita ka talaga. Hindi mo talaga ako tutulungan. Gagabihin tayo oh. Di gabihin. Pwede naman ako maunang maglakad sa'yo eh. Pwede pa nga akong tumakbo kung gugustuhin ko. Ay, grabe siya ha. Baka nakakalimutan mo na ikaw ang namilit sa akin na samahan kita dito. Oo nga, pero pinilit ba kitang tumalon sa ilog ha? Ay, hayaan mo na yon. Kinailangan kong gawin yon para makapako naman yung dibdib ng gwapong yon. Ay, naku, napakalandi talaga. O di kapain mo na lang yung binti mo may mga sugat ngayon. Ay, teka. Tingnan mo nga yun, Rosita. May ganyan ba kanina nung dumaan tayo dito? Parang wala naman. Hindi ko napansin pero parang wala nga. Malinis dito kanina eh. Teka, natatandaan ko yan. Ay, talaga? Paano? Kilala mo? Sira, yan yung sinasabi ko kay Lola kanina na nakita kong daladala ng matanda. Teka lang may kukumpirmahin lang ako kung tama bang hinala ko. Gaga ka! Hoy, huwag mo nang lapitan yan, Rosita! Sandali nga lang, maglakad ka na, susunod ako. Ay, bahala ka nga dyan. Mauna na ako sa'yo maglakad. Hindi niya pinansin si Maki. Sa halip ay nilapitan niya ng tuluyan yung scarecrow. Hindi siya pwedeng magkamali. Alam niyang yun base sa long sleeves polo na nakasuot dito. Medyo natatakot na siya, pero mas lamang ang kuryosidad. Hanggang sa malapitan na nga niya yon at nasigurong tama ang hinala niya. Parang may gumapang na kilabot sa batok niya nang may maramdamang malamig na hangin dumaan sa likuran niya. Tila may presensya doon. Gustuhin man niyang lingunin pero tila ipinako ang mga paa niya sa kinatatayuan. Gusto sana niyang sumigaw at tawagin si Maki. Pero parang nagkaroon din ng bara ang lalamunan niya. Lalo na nang makita niyang bigla na lang gumalaw yung scarecrow. Tila bumabaling pakaliwa at pakanan ang ulo nito. Hanggang sa isang malakas na tili ang kumawala sa lalamunan niya nang tuluyang bumagsak sa kanya ang kahoy na hugis tao. Hindi ako pwedeng magkamali. Nakita ko talaga siyang gumalaw bago bumagsak sa akin. Sinabihan na kasi kitang wag lapitan yan eh. Ayan tuloy, pumutok pa yung noo mo. Lola, maniwala kayo sa akin. Hindi lang basta-bastang panakot sa ibon ng isang yun. Kakaiba ang pakiramdam ko sa kanya. Para siyang may sa demonyo. Apo, kumalma ka. Ang mabuti pa, wag na lang muna kayong maggala dito ni Maki. Unang araw nyo pa lang dito, parehas na kayong nadisgrasya. Hindi naman disgrasya yung kay Maki, Lola. Ginusto niya yun. At yung bukol mo, disgrasya yan? Hindi ba't ginusto mo rin namang lapitan yung weirdong kahoy na yon? Ay naku, itigil nyo na nga yung pag-aaway nyong dalawa. Ay, oo nga pala, Rosita. Mamaya, pumasok ka sa kwarto ko ha. Gusto kitang makausap. Tungkol po saan, Lola? Kaya nga kita pinapapasok sa kwarto ko, hindi ba? Okay po. Pumutok ang noo ni Rosita nang tamaan yun ng ulo ng scarecrow. Medyo mataas kasi yung kinalalagyan nun at malakas ang pagkakabagsak sa ulo niya. Mabuti na lang at hindi naman ganun kagrabe ang inabot niyang pinsala. Matapos kumain at malinisan ang kusina, ay pumasok na rin siya sa kwarto ng lola soltera niya.
Ang akala niya ay pagsasabihan lang siya nito tungkol sa naging kakulitan nila ni Maki nung araw na yon. Hindi niya inaasahan na mas malalim pa pala doon ang pag-uusapan nilang dalawa. Lola, ano po ba yung sinasabi nyo? Matagal pa po kayong mabubuhay. Nararamdaman ko na ang panghihina ng katawan ko, Apo. Ang sa akin lang, ayoko namang isama na lang sa libingan ng karunungang taglay ko. Sayang naman, hindi ba? Pero alam nyo naman po sa umpisa pa lang na hindi ko gustong maging manggagamot. Sorry Lola ha, hindi ko lang talaga maramdaman na para sa akin yan eh. Rosita, Apo, hindi basta-basta nagugustuhan ng pagiging albularya. Hindi yan gaya ng kurso na gusto nyo pag kayo'y nagkukolehiyo. Minsan may mga bagay na kailangan mong tanggapin, hindi dahil sa gusto mo kung hindi dahil nararapat. Naiintindihan ko naman po, pero sa ngayon po wala po talaga sa isip ko ang bagay na to eh. Pasensya na kayo ha. Alam ko na ba na balang araw magagawa mo ring tanggapin kung anong itinadhana para sa'yo. Sa ngayon pasensya ka na muna sa lola mo ha, Apo? Wala ho yun, Lola. Ako nga po ang nahihiya sa inyo eh. Minsan lang kayong may hilingin sa akin pero heto, hindi ko pa kayo mapagbigyan. Ang akala ni Rosita ay gaya lang yun ng mga nagdaang kakulitan ng kanyang lola soltera. Bata pa kasi siya ay madalas na siyang tuksuhin o kulitin ito na magiging albularya siya balang araw. Bagay na hindi naman niya sineseryoso dahil alam niya sa sarili na hindi yun ang gusto niya. Pero katakatakang matapos lang ng ilang araw ay bigla na lang nagkasakit ang lola niya. Hindi pa siya natatapos sa pag-i-interview tungkol sa paksa ng kanyang documentary, bigla na lang ito nanghina. Kaya ang plano niya sanang 1 linggo lang na bakasyon ay na-extend pa. Ako nang bahala sa iyo. Ako na magpapaliwanag sa kanila tungkol sa kalagayan ng lola mo. Sa ngayon, kailangan ko na talagang bumalik doon para ipasa yung documentary natin. Sa palagay mo ba, sapat na yung mga nakuha natin? Bala ko kasing lagyan pa ng ibang mga scenes gaya ng aktwal na panggagamot o kaya mga tinatawag na engkanto o kaya nabate. Mas magiging makatotohanan sana kung gano'n ang gagawin natin, di ba? Alam mo, may rason kung bakit ka naging magaling sa paggawa ng documentary. O sige, mabuti pa nga na may dahilan ako para magstay dito kasama mo. Sa ngayon, nako, kailangan ko muna silang tawagan doon ha. Hihingi ako ng extension. Wait lang dyan. Nung hapon na yon, habang naglalakad papunta sa tindahan, nakakita si Rosita ng umpukan di kalayuan sa pilapil kung saan siya naglalakad. Dahil sa kuryosidad, pinili niyang pumunta rin doon. Ang akala niya ay kung ano lang ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Pero halos masuka siya nang tumambad sa kanya ang putol na ulo ng isang baka. Maging ang katawan nito ay puno ng kalmot, warak ang tiyan at wala ng halos laman loob. Maya-maya pa ay humahangos na dumating ang isang matandang lalaki. Awang-awa si Rosita nang makita kung paanong mapaupo na lang sa lapag ang matanda. Umiiyak ito at halos mawalan ng ulirat nang makita ang karumal-dumal na sinapit ng kanyang alaga. Hindi na matagalan ni Rosita ang pangyayari kaya umalis na rin siya doon. Nabagabag si Rosita dahil sa matinding lungkot at pagtataka. Ate Rosita, kawawa naman si Mang Kanor, ano? Ay naku, ikaw pala yan, Julia. Teka, nandun ka ba kanina sa umpukan ng mga tao? Oo ate, nakita nga kita eh. Kaya lang hindi mo ko napansin kasi focus na focus ka kay Mang Kanor at dun sa alaga niya. Pasensya ka na, ngayon lang kasi ako nakakita ng ganun at saka, oo tama ka, awang-awa ako dun sa matanda. Aswang daw ang may gawa nun ate. Aha? Aswang? May aswang ba sa baryo na to? Hindi rin nga ako sigurado eh. Pero yun kasi ang usap-usapan. Hindi to ang unang beses na may nakitang patay na hayop sa pilapil. Ah, ganun ba? Pero sa paligid ko malaki talagang tsansa na meron talagang gumagalang aswang. Sigurado akong bukas, baka si Mang Kanor na ang mabalitaan nating patay na. Ano? Ay, nandito na pala tayo sa tindahan ate. Mauna ka na bang bumili? Aha? O ako na lang kasi nagmamadali din ako ate. Baka magalit yung tiyahin ko. Lagi pa naman nagmamadali yun kapag may inuutos. Hindi na nakapagsalita si Rosita nang magsimula ng tawagin ni Julia ang tindera. Pinanood na lang niya si Julia hanggang sa umalis na ito.
Gaya ng una nilang pagkikita, pinanood lang niya ang dalaga nang matapos itong bumili at naglakad ng papalayo. Habang si Rosita ay naiwang puno ng katanungan sa mga huling sinabi ni Julia. Magdamag niyang inisip ang sinabi ng dalaga. Kinakabahan siya sa pagsapit ng umaga dahil baka magkatotoo ang mga yon. At hindi nga siya nagkamali. Nag-aalmusal siya nang makarating sa kanila ang balita na may isang matandang taga-baryo ang natagpuan sa bahay niyang wala ng buhay. Ang sinasabi ng mga kapitbahay ay baka hindi nito kinaya ang nangyari sa alaga kaya inatake ito sa puso. Mga apo, hindi na bago ang ganyang balita dito. Tuwing may mamamatay na alagang hayop, asahan mong kinabukasan, mamamatay din ang may-ari nun. Normal lang ho ba yan dito, Lola? Ganun ho ba talaga nila kamahal yung mga alaga nila? Para tuwing may mawawala, susundan pa nila? Hindi yun normal, pero yun ang ginagawa nilang normal. Hindi ko ho kayo maintindihan, Lola. May laman ho yung sinasabi nyo, ha? Magmasid ka lang sa paligid mo, iho. Habang nag-uusap ang kanyang lola at ang kanyang kaibigan, nahulog naman sa malalim na pag-iisip si Rosita. Matapos kumain ng umagang yon, ay sinimulan niyang hanapin ang dalagang si Julia. Nagtanong-tanong siya kung saan ito nakatira. Hindi naman siya nahirapang hanapin ang bahay nito na agad niyang tinungo. Naging malinaw man sa kanya na parang normal na lang sa baryo ang ganung pangyayari, pero hindi niya maintindihan kung bakit sa pakiwari niya, kahit masaya namang kausap ang dalagitang si Julia, ay parang may alam ito na hindi nito masabi. Na parang nanghihingi ng tulong ang mga mata nito. Sigurado siya na may kung anong tinatago ang masasayang ngiti ng dalaga. Lintik ka! Sinabi ko na sa'yong ayusin mo ang laba mo, di ba? Ulitin mo tong mga to! Pero tiya, mababango naman po ang mga damit nyo eh. Ang sabi ko, ulitin mo! Sagot ka pa ng sagot dyan! Hala, lumarga ka na sa ilog! Bilisan mo! Ayoko may makikitang mantsa sa mga puti ko! Nabunot ko na ho, kaya nga ho narito na ako. Si Julia na lang ang maglilinis, ako na maglalaba. Oh, Julio, tapos mo na bang pinapabunot ko sa mga kamoteng kahoy sa kabilang baryo? Ha? Nilinisan mo na rin ba? Kanina pa kita inuutusan. Hindi mo pa din natapos linisin. Ay naku, buwisit, napakakupad! Magsikilos na nga kayo, bilisan nyo! Ay, kuya, hindi pa ako nag-aalmusal. Pwede bang kumain muna ako bago ko linisin yung... Anong kain? Walang kakain hanggat hindi pa tapos ang gawain. Napakasiba mo, kababae mong tao! Tia, huwag niyo naman ho siyang pagsabihan ng ganyan. Turuan mo kasi tong kapatid mo. Abay, anong akala niyo sa akin? Namumulot ng ipapakain sa inyo? Matuto kayo mahiya. Wala naman ako napapala sa lintik na lupa niyo. Mga malas sa buhay. Kung malas ho kami, bakit nandirito pa rin kayo? Pwede niyo naman kaming iwan. Aray! Walang yaka? Ang lakas ng loob mong sumagot, ha? Etong sayo! Yan! Yan! Saluhin mong lahat ng yan! Bastos! Tiya, tama na ho! Hayaan mo na nga lang siya, Julia. Akin na yung damit na yan. Pupunta na ako sa ilog. Si Rosita na lang ang napapangiwi sa tuwing makikita niyang tumatama ang malalaking hanger sa katawan ni Julio. Mula sa di kalayuan kasi ay tanong niya kung ano ang nangyayari sa bahay ng magkapatid. Hindi niya inasahan na ganun katindi ang pagtrato sa kanila ng sarili nilang tiya. Biglang nagdalawang isip si Rosita kung tutuloy pa ba siya sa bahay nila Julia. Naroon kasi ang tiyahin nito at hindi pa man siya nakakalapit ay alam niyang hindi siya nito haharapin ng maayos. Kaya nagpasya na lang siyang sundan na lang muna si Julio. Bakas sa mukha ng lalaki ang pinaghalong sama ng loob at lungkot. Dumiretso ito sa ilog kung saan nagkunwaring muntik ng malunod ang kaibigan niyang si Maki. Naisip ni Rosita na malamang ay malalim ang iniisip ng binata at hindi siya mapapansin na sumusunod sa kanya. Miss, hindi mo na kailangan magtago dyan. Kanina ko pa nararamdaman yung presensya mo. Alam mong sinusundan kita? Alam ko ring narinig mo at nakita lahat ng pangyayari sa bahay namin kanina.
Ganun ba? Pasensya ka na Hindi ko naman sinasadyang mapakinggan at masaksihan yun. Ano bang kailangan mo, Miss Rosita? Sandali siyang hindi nakakibo. Bigla niyang natanong ang sarili kung ano nga bang pakay niya kay Julio. Ang alam niya lang kasi ay pinili niyang sundan ito dahil hindi naman siya makakalapit sa bahay ng magkapatid. Tila nalunok niya ang sariling dila habang pilit na hinahanap ang sariling boses, hanggang sa kusa na lang siyang magkibit-balikat na bahagya namang nagpasaya sa binata. Hindi niya naman inaasahang mapapangiti din siya at matatawa pa. Pakiwari niya'y napahiya siya ng kaunti. Si Julia kasi talaga ang pakay ko. Kaya lang mukhang hindi maganda ang mood ng tiyahin nyo, no? Magkapatid pala kayo ni Julia? Oo. Kilala mo pala ang kapatid ko? Nakilala ko siya sa tindahan. Doon sa may kanto, yung malaking tindahan doon. Ano bang pakay mo sa kanya? Sinabi niya ba sa iyo yung bahay namin? Ang totoo niyan, hinanap ko lang talaga ang bahay niya. May magpapasama sana ako sa kanyang magala. Oo, tama. Ganun nga. Nako, nagkamali ka ng taong yayayain mo, Miss Rosita. Hindi yun papayagan ng tiyahin namin. Nakita ko nga kanina paano? Aalis na ako, ha? Pwede bang humingi ng pabor? Oo naman. Ano ba yun? Kung hindi ako nagkakamali, mukhang kaibigan mo na ang kapatid ko. Oo, parang gano'n na nga. Kung gano'n, magagawan mo ba ng paraan para mabigyan ng pagkain ng kapatid ko kahit patagulang? Ha? Oo, sige. Akong bahala. Tila nagliwanag sa saya ang mukha ng binata pagkarinig sa sinabi niya. Natuwa naman si Rosita nang makita nito ang nagpapasalamat ng ngiti ng binata na may kasama pang nagniningning na mga mata. Tila ganado na itong maglaba bago niya iwan. Muling tinungo ni Rosita ang tindahan at doon ay namili siya ng tinapay. Upang hindi siya makita ng tiyahin ni Julia, sa pilapil siya dumaan na ang tumbok ay ang likod ng bahay kung saan naglilinis si Julia ng mga kamuting kahoy. Dinig pa ni Rosita mula doon ang malakas na boses ng tiyahin ng magkapatid. Tila may kung sino itong kausap sa loob ng bahay na kinukumbinsin nito sa isang bagay. Pero hindi na niya ito binigyang pansin, lalo na nang makita na niya si Julia at ang matamis ng ngiti nitong sumalubong sa kanya. Heto, kainin mo muna to, Julia. Ate, anong ginagawa mo dito? May dala ka pang pagkain. Parang alam mo na gutom ako Shh, mabuti pa kainin mo na yan para matapos ka kaagad. Ako na munang bahala maglinis nito. Naku, nakakahiya naman sa'yo, ate. Saka huwag ka mag-alala dyan kay Tia. Basta may kausap yan na matandang may-ari ng malalawak na palayan dito, hindi mo yan basta mapapalabas dyan. Kaya nga, samantalahin mo na habang wala siya. Kumain ka na ng maayos. Ubusin mo yan, ha? Sige, ate. Grabe, ang sarap naman nito. Aling Pasita, mahina na ho kayo. Paano ko makakasiguro na mababayaran nyo pa yung mga utang nyo sa akin? Ang mabuti pa, ibigay nyo na ang lupa nyo sa akin. Wala na kayong poproblemahing utang. Bibigyan ko pa kayo ng mas malaking pera. Ayaw nyo ba yon, ha? Hindi niya talaga titigilan yung may-ari ng mga palayan dito. Nakakaawa sila. Ilang titulo na bang hawak niya? Dami na. Julia, anong ibig mong sabihin? Ate Rosita, kaya mo bang maglihim ng sikreto, ha? Oo naman. Narinig ko kasi nagagawin daw pa bahay tong baryo namin. Tatayuan daw ng bahay ang mga bukirin. Ha? Ano? Kaya yan, pinipilit ng tiyahin ko ang mga taga rito na ibenta na sa kanya mga lupa nila. Tapos siya naman na magbibenta ng triple ang halaga sa mga developer. Narinig ko lang yan isang gabi sa likod ng bahay. Hindi ko nga alam kung sinong kausap niya. Basta naaninag ko, nakasalakot na lalaki. Ganun na lang ang rahas ng baling niya sa loob ng bahay. Naririnig niya pa rin kung paano pilitin ng tiyahin ni Julia ang isang matanda.
Hanggang sa wakas ay natahimik ang mga ito. Maya-maya pa ay nakita niya ang matanda na lumabas mula sa bahay. Halos mangyak-ngyak na ito. Bitbit sa kamay ang isang papel, bago umalis ay nagtanong pa ito kung kailan nito makukuha ang pera na ipinangako ni Maria, ang tiyahin ng magkapatid na Julio at Julia. Bigyan mo lang ako ng 2 araw. Ako na mismo magdadala sa bahay mo ng pera. O, di ba? Gagaan na ang buhay mo, makakatulog ka na rin ng mahimbing, Aling Pasita. Pero lulugo-lugo pa ring umalis ang matanda. Laglag ang balikat at halos hindi na makahakbang. Habang yung mukha ng tiyahin ni Julia, hindi niya maunawaan kung nakangisi ba o nakangiti lang. Tila kasi ito kontrabida sa isang pelikula na nakuha ang gusto at nagtagumpay sa dulo. Papasok na sana ito sa loob ng bahay nang makita niya si Rosita. Agad na kumunot ang noo ni Maria. Tinitigan siya ng maigi nito na para bang kinikilala siya. Maya-maya pa ipinaekis nito ang 2 kamay sa dibdib, saka humarap ng tuwid sa kanya. Hindi ka taga-baryo. Sino ka at anong ginagawa mo dito? Magandang umaga po. Taga-baryo po ako. Ito po ang probinsya ko. Nagbabakasyon lang. Hindi ka nga taga rito. Nagbabakasyon ka lang, pero kilala mo ang pamangkin ko? Oho, nagkakilala kami sa tindahan. Hindi pwedeng makipagkilala ang batang yan. Masyadong madaldal at matabil ang dila niyan. Mabuti pa umuwi ka na. Yayayain ko lang po sana si Julia para samahan akong maggala dito. Hindi nga pwede. Maraming trabaho yan dito. Bakit ba ang kulit mo? Pasensya na po. Sige po, uuwi na po ako. Julia, sige magkita na lang tayo kapag nagkasabay sa tindahan ulit. Ate Rosita, sige pasensya ka na. Nginitian lang niya ng tuwid si Julia, saka ginulo ang buhok nito. Samantalang peke naman siyang ngumiti kay Maria bago tuluyang nagpaalam. Maglalakad na sana siya paalis nang bigla naman siyang tawagin ni Maria. Saan ka nga pala nanunuluyan dito? Dyan lang ho. Walang pangalan? Hindi mo kilala kung kanino ka nakatira? Lola ko ho, si Soltera. Talaga? Yung matandang may isa sa pinakamalaking palayan dito? Opo, tama po kayo. Ikaw ba yung tinutukoy niya na magiging tagapagmana niya pagdating ng araw? Rosita ba ang pangalan mo? Oho. Kung ganon ikaw ang tagapagmana niya. Halika, pumasok ka sa loob. Mag-usap muna tayong 2. Kung tungkol po sa pagbibenta ng lupa ni Lola sa inyo, pasensya na po. Hindi ako interesado Ano ka ba? Aalukin lang naman kita ng kape at kikilalanin ng konti. Ganun po ba? Akala ko kasi pinapaalis nyo na ako Di ba sinabi nyo kanina? Ang akala ko kasi talaga dayo ka lang dito. Siyempre poprotektahan ko lang ang pamangkin ko, lalo at babae yan. Alam mo bang ang dami ng nawawalang kabataan dito? May usap-usapan na kinukuha daw sila ng isang van at binibenta ang laman loob kasama ng mga mata sa malalaking ospital. Ginagawa silang donor. Ganun ho ba? Halika, pasok ka. Gusto kitang kilalanin. Upang hindi na humaba pa ang diskusyon, ay sumunod na rin siya kay Maria. Pero nagkatinginan sila ni Julia bago yon. At may kahulugan ang mga tinginang yon. Sa loob ay tipikal lang naman yung kubo. Medyo malaki sa karaniwan, maayos at malinis. Pero nang igala niya ang paningin sa bahaging medyo madilim, sulok yun na tila sadyang itinago sa liwanag. Nakita niya ang isang pamilyar na bagay. Gumagawa ako ng mga panakot sa ibon. Isa yan sa mga pinagkakakitaan ko. Ganun po ba? Ang galing nyo naman po pala. Alam ko po kasi mga lalaki ang gumagawa niyan. Lahat ng bagay pwedeng pagkakitaan. Gaya na lang ng panakot sa ibon na yan. Napakalaking tulong yan sa akin para kumita ako ng daan-daan libo. Ho? Halika Rosita, maupo ka rito at magkwentuhan tayo.
Muli niyang sinulyapan ang scarecrow sa dilim bago maupo. Pero napadoble siya ng tingin doon nang tila maaninag niyang kumislap ang parting mukha noon. Tila ba may mga mata itong nangingislap ng kulay pula. Makailang beses siyang napalunok. Bigla siyang inatake ng kaba. Nanginginig ang buo niyang katawan pero pilit niyang itinago sa kaharap. Nagsimula si Maria sa pagtatanong sa kanya ng magiging plano niya kapag napasa kamay na niya ang lupa ng kanyang lola soltera. Medyo nabastusan siya sa tanong at magwo-walk out na sana. Pero ayaw niya namang lumabas na walang modo. Isa pa ay nag-aalangan din talaga siyang kumilos ng hindi tama dahil sa presensya ng nilalang na nasa likuran niya. Tama, nilalang na may presensya. Ganun na lang ang realisasyon ni Rosita. May hindi tama sa panakot ng ibon na yon. Kung isinumpa ba sila o sadyang may buhay lang talaga, hindi niya alam. Basta't ang nasisiguro niya, hindi normal ang mga yon gaya ng nakita niya sa kabukiran na may gawa ng bukol sa ulo niya. Pasensya na po kayo, Aling Maria. Wala pa kasi sa isip ko ang pagpaplano tungkol sa bagay na yan. Hindi ko rin naman alam na ganyan ang plano ng lola ko eh. Sinasabi mo ba sa akin na wala kang intensyon na pangalagaan ng lupain ng lola mo na iiwan niya sa'yo balang araw? Hindi naman po sa walang intensyon. Sadyang hindi ko lang po talaga na pag-iisipan pa tungkol sa bagay na yan. Mas gusto ko po kasing makasama si lola ng matagal. Baka ito pwede mong pag-isipan. Ibenta mo na lang sa akin ang lupa para wala ka nang iisipin pa. Hindi ba't napakagandang solusyon nun? Ay, mawalang galang na po pero hindi ako makikipag-transaksyon sa inyo dahil buhay pa po ang lola ko. Malakas pa po siya at matagal ko pa po siya makakasama. Aalis na po ako. Maraming salamat po sa kape. Pag-isipan mong maigi ang sinabi ko, Iha. Malaking pera ang kikitain mo dyan. Mamumuhay ka na ng sagana sa lungsod. Bago tuluyang lumabas ng bahay, ay muli niyang pinagmasdan ng tingin ang scarecrow na nasa dilim. Tiningnan niya yun ng masama. Yung inis na nararamdaman niya para sa kaharap na babae ay binuhos niyang lahat doon. Paglabas ng bahay ay kinuyom niya ang sariling kamao. Pakiramdam niya ay sandali siyang lumutang dahil sa inis na nararamdaman. Palasagot kasi talaga siya, kaya hirap na hirap siyang kontrolin ang sarili sa mga sandaling kaharap niya si Maria. Hindi niya tuloy na malayan na kasalubong na pala niya ang isang lalaki. Bumangga siya sa mamasa-masa at hubad na katawan nito. Muntik pa nga sana siyang matumba kung hindi lang naging maliksi ang binata sa pagsalo sa kanya. Sandali silang nagkatinginan. Namalayan na lang niya na nakadampi na pala ang dalawa niyang palad sa malapad na dibdib ng binata. Biglang dumagundong ng malakas ang dibdib niya. Sandali siyang naguluhan. Hindi niya matukoy kung para saan ba ang kabog ng dibdib niyang yun. Kung sa takot ba o dahil magkalapit ang katawan nila ni Julio. Uy, Miss Rosita, ayos ka lang ba? Julio, itayo mo na ako. Oo nga. Pasensya ka na ha. Ako nga dapat ang humingi ng pasensya eh. Hindi ako nakatingin sa dinadaanan ko. Teka, galing ka sa loob ng bahay? At nakausap mo ba si Tia Maria? Anong sinabi niya? Binantahan ka ba niya? Hindi. Sige, uwi na ako ha. Para siyang nasa roller coaster noong mga sandaling yon. Unang beses na hindi niya maintindihan ang sarili niyang nararamdaman. Halo-halo na kasi, kaba, takot, galit at yung kakaibang kiliti sa puso niya na pilit na nakikisali. Parang gusto niya tuloy pagsisihan ang naging desisyon na pumunta sa bahay na yon. Pag-uwi sa bahay ni Lola Soltera ay hindi nakaligtas sa matalas na paningin ng kaibigan niya ang kakaiba niyang kilos. Ayaw pa sana niya makipag-usap kahit kanino, pero alam niya na hindi siya titigilan ni Maki hanggat hindi siya nagkukwento dito. Anong ibig mong sabihin, girl? May sa demonyo talaga mga scarecrow sa lugar na to? Hindi ako sigurado kung lahat ganon, pero parang iisang nararamdaman kong bigat sa tuwing makikita ko yung mga yun eh.
Naku girl, trust your instincts, ika nga. Sabi ko naman sa'yo nung una pa lang may kakaiba na sa mga yun eh. Ay naku, nakakakilabot naman pala dito. Ay, sa palagay mo, anong klaseng nilalang ng dilim ang mga yun? Hindi ako sigurado, pero kung totoong si Aling Marie ang gumagawa sa kanila, malamang may malaking parte siya kung ano yung mga yun. Ay, ang judgmental mo girl. Porket siyang may gawa sa kanila, siya na din ang dapat sisihin kung sakali mang may sa demonyo ang mga yon. Alam mo, para mo na ding sinabing kapag nagkaanak ka at naging masama yung anak mo, kasalanan mo. Hindi naman, pero hindi ba parang may ambag ka din dun? Hay, ewan ko ba sa mga paniniwala mo? Wala din sa hulog minsan, girl. Ang lola nga pala, kamusta? Ayun, simula nung matapos ang agahan, hindi na siya lumabas ng kwarto niya. Parang hinang-hina na siya eh. Sa palagay mo, dalhin na kaya natin siya sa ospital? Ganun ba talaga kalala ang panghihina niya? Teka, pupuntahan ko nga siya. Inabutan naman niyang gising ang kanyang lola pero parang tulala ito, nakatitig lang sa kisame. Agad niya itong nilapitan at hinawakan ng kamay. Nagulat siya nang maramdamang malamig yon at tila naninigas. Kinabahan siya kaya sinubukan niyang alugin ang kanyang lola. Pero parang wala pa rin itong imik kaya hindi niya maiwasang magpanik. Maki, tumawag ka ng tulong! Diyos ko, Lola! Lola, ano nangyari sa inyo? Anong nangyari? Lola? Ay girl, kinukumbulsyon yata si Lola Soltera. Namumuti na yung mga mata niya. Tumawag ka ng tulong, bilisan mo! Malapit na silang magtagumpay. Sasakupin nila ang buong baryo, buong syudad hanggang sa maging ang buong probinsya. Mababalot ng dilim ang kaulapan. Magiging alipin ng kasamaan ng mga tao. Ano bang nangyari? Ano yun? Si Lola, ba't si Lola parang okay naman na siya? Lola, gumising po kayo. Hindi na malamig yung palad niya, Maki. Mukhang normal na din ang paghinga niya. Ano kaya yung nangyari sa kanya, no? Saka ano yung sinasabi niya? Hindi ko rin alam. Anong gagawin natin? Mukhang okay naman na siya. Siguro, bantayan na lang muna natin. Naku, ang lakas ng ulan. Sabi ko nga, dito na lang muna tayo eh. Hindi talaga natin siya mailalabas ng baryo para dalhin sa ospital. Okay lang, babantayin ko na lang siya dito. O sige, okay ka naman dito. Magluluto na lang muna ako ng hapunan natin ha. Gagawa ako ng may sabaw para ganahan si Lola at makabawi ng lakas. Buong magdamag hindi iniwan ni Rosita ang kanyang Lola Soltera. Madaling araw nang saglit niya itong iniwan para magbanyo. Tahimik na ang paligid pero umuulan pa rin. Maging si Maki ay mahimbing na ang tulog dahil malamig. Pero habang nasa banyo ay bigla na lang siyang nakarinig ng malakas na lagabog mula sa bubungan ng kanilang bahay. Nung una ay inakala niyang baka pusang ligaw lang yun. Pero nung umalingaw-ngaw na ang nakabibinging kaskas sa bubong mula sa tila matalim na bagay, kahit hindi pa siya tapos magbanyo ay napilitan siyang bumalik sa kwarto ng kanyang lola. Pagdating nga dun ay halos malaglag ang panga niya sa naabutan. Isang nakakakilabot na nilalang ang nakakubabaw sa lola niya. Basa ito, may maitim na balat, matatalas na mga kuko, mahahabang braso at kahindik-hindik ang itsura ng mukha. Tila may hinihigop itong kung ano mula sa bibig ng kanyang lola. Dahil doon ay isang malakas na tili ang kumawala sa bibig ni Rosita. Napaatras siya nang bigla siya nitong lingunin at angilan. Napakatalas ng mga ngipin nitong animoy sa pating, naglalaway at tila gutom na gutom. Ang akala niya ay susugurin pa siya nito, pero bigla na lang itong tumalon ng maliksi at lumabas mula sa bintana ng kwarto. Rosita! Ano nangyari? Bakit ka sumisigaw? Hoy, babaita! Anong nangyari? Bakit tulalakad dyan? Ano ba yung tinuturo mo? Naku, nanginginig ka! Ay, teka nga!
Bakit ba kasi madaling araw binuksan mo pa tong bintana? Malamig naman dahil maulan eh. Ay teka, bakit basang-basa ang kumot ni Lola? Naihiba siya? Hoy girl, magsalita ka naman! May nilalang. May halimaw na gusto manakit kay Lola. Halimaw? Ano bang sinasabi mo? Nakita ko siya. Anong nakita mo? Nakakatakot na nilalang, Maki. Ay, shh. O, tahan na, wala na, okay? Sinara ko na yung bintana. O, siya, dito na lang ako matutulog, ha? Teka, kukunin ko lang yung sapin ko sa kwarto. Huwag mo kaming iwanan, Maki. Hoy, OA, ano ka ba? Saglit lang ako. Doon lang sa kabilang kwarto, okay? Wait mo lang ako dyan. Halos hindi makakilos si Rosita mula sa kinatatayuan niya. Nang makabawi ay dali-dali niyang nilapitan ng kanyang lola at pinalitan ng gamit nitong kumot. Kasalukuyan niyang inilalagay sa dumihin ang nabasang kumot nang marinig naman niya ang malakas na tili ni Maki. Ay! Aswang! May aswang! Maki! Ay, Diyos ko, Rosita! Nakita ko din yung aswang! Nasaan siya? Nandun, lumabas na! Nasa kwarto natin siya kanina! Si Lola! Bakit mo iniwan si Lola? Kasi sumigaw ka. Akala ko kung napano ka na. Lintik, halika na, bilisan mo! Hindi! Nasa si Lola! Lola! Lola Soltera! Nasaan po kayo? Ikaw na namang pangit ka? Saan mo din nala si Lola, ha? Rawr ka din! Buisit ka? Ano, suntukan na lang, oh? Ha? Ano? Kala mo natatakot ako sa'yo? Halika rito, tingnan natin kung sino mas marabi sa ating dalawa. Kung hindi mo ako mahawaan ng pagiging aswang mo, pues, hahawaan kita ng kabaklaan! Maki, ano ba? Hanapin mo na si Lola. Ako nang bahala sa pangit at mabahong halimaw na to. Habang tila nakuha ni Maki ang atensyon ng nilalang, si Rosita naman ay sinamantala ang pagkakataon para hanapin ang kanyang lola. Lumabas siya ng bahay kahit na may kalakasan pa ang ulan at doon nagtawag ng nagtawag. Hanggang sa marating na niya ang likod ng bahay, doon niya nakita ang tungkod ng kanyang lola at isang pares ng tsinelas nito. Nanghihina na siya at nawawalan na ng pag-asa. Napaluhod na lang siya at napaiyak doon habang hawak ang mga gamit ng kanyang lola. Kasalukuyan siyang nasa ganung estado nung may maramdaman siyang malamig na hangin sa batok niya. Paglingon niya ay bumungad sa kanya ang malalaking pangil ng nilalang. Mahina itong umuungol habang mukhang gustong-gustong kagatin siya. Mariin na lang siyang napapikit saka tinanggap sa sarili na baka yun na nga ang katapusan niya. Bumalik ka sa impyernong halimaw ka! Hindi ka nababagay sa mundong ito. Wala kayong lugar dito. Lumayas ka! Huwag kang apo ko! Rosita, natakasan niya ako! Ha? Lola Soltera? Ipasok mo sa loob ng bahay si Rosita. Madali ka! Pero Lola, ano ba yung mga yun? Iniisa-isa nila ang mga bahay. Hindi na sila mapipigilan sa pagkakalat ng dilim sa baryong ito. Sinasamantala nila ang lakas ng ulan ngayong gabi. Lola, saan po kayo nagpunta? Pinag-alala niyo ako eh. Okay na po ba kayo, ha? Kinumbulsyon kayo kanina eh. Mamaya na tayo mag-usap, Apo. Sa ngayon, kailangan ko munang protektahan ang bahay dahil nandirito kayo. Konti na lang at matatapos na ako sa orasyon. Sige na, hintayin niyo na lang ako sa loob. Hindi ko po kayo iiwan, Lola. Sasamahan ko po kayo sa gagawin niyo. Ako rin ho, sasama. O siya, sige. Tutal mukhang hindi ko naman kayo mapipigilan. Alalayan niyo na lang ako. Nagpatuloy ang kanyang lola sa pag-iikot sa palibot ng bahay habang umuusal ng hindi niya maintindihang lengguwahe. Mahina lang ang boses nito pero nakaangat ang kanang kamay na tila ba dinadasalan ang bawat parting madaanan nila.
Natapos sila sa mismong harapan din ng bahay kung nasaan ang pintuan. Basang-basa na silang lahat. Pagpasok sa loob ng bahay, bigla na lang bumagsak ang matanda. Tila naubusan ito ng lakas dahil hindi na nito magawang tumayo man lang. Si Maki na lang ang nagbuhat dito at dinala sa kanyang kwarto. Siniguro nila na matindi ang pagkakasara ng mga bintana at mga pintuan nang sa gayon ay wala na makapasok pang nilalang doon. Lola, ano po ba nangyayari? Bakit may mga ganong nilalang dito? Rosita, Apo, hindi na ako magtatagal. Pakiusap, tapusin mo na ang nasimulan ko. Ayokong iwan ang baryong ito na sadlak sa kadiliman. Kawawa ang mga bagong henerasyong papausbong na tulad mo kung ahayaan lang nating manipulahin tayo ng mga alagad ng dilim. Hindi pwedeng makilala ang probinsya natin bilang pugad ng mga aswang. Lola, ano po ba dapat kong gawin? May magagawa po ba ako? Hiyang-hiya na po ako sa inyo. Ako tong bata at malakas pero ako pa ang pinoprotektahan nyo laban sa halimaw na yon. Hindi pa huli ang lahat, Apo. Hanggat kaya ko pang isalin sa iyo ito. Noon pa man, ikaw na ang napili kong pamanahan ng regalong ito mula sa ating mga ninuno. Hindi mo pa siguro alam pero napakalakas at talino mong bata noon, Rosita. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin ito ng bukal sa iyong puso. Saka mo malalaman kung anong tinatago mong lakas at kapangyarihan. Pero Lola, natatakot po ako. Paano kung hindi ko kayanin? Apo, Lola, ano po nangyayari sa inyo? Mauubos na ang oras ko, Apo. Kaya pakiusap, tulungan mo ang baryong ito. Hindi kayo makakauwi ng buhay kapag hindi nyo nalabanan ang mga aswang. Sige po, Lola. Sige po. Ipasa nyo na sa akin ang kakayahan nyo. Tatanggapin ko po ito ng buo at bukal sa kalooban ko. Pero mangako muna kayo na hindi nyo ako iiwan. Magkakasama pa tayo ng matagal. Payapang ngumiti ang kanyang lola matapos marinig ang huli niyang tinuran. Tumango ito. Gamit ang nanginginig na kamay, hinawakan nito ang noo niya at kampanting pumikit. Maya-maya pa ay mabilis na itong umusal ng mga di maintindihang salita. May kung anong enerhiya ang humata kay Rosita para kusang pumikit. Tila antok na antok siya. Nakaramdam ng kung anong enerhiya sa kanyang ulo si Rosita. Kakaiba yon, mabigat at parang nakalutang siya sa walang hanggang kadiliman. Hanggang sa isang maliit na liwanag ang nakita niya. Unti-unti siyang lumapit doon. Saka yun tuluyang sumabog sa mukha niya. Pagdilat niyang muli ay bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ng kanyang lola. Pero hindi tulad nitong mukhang masaya. Siya ay pinalot ng matinding kaba. May dugo kasing lumalabas sa ilong nito. Tila sumuka rin ito ng dugo dahil sa mga bakas noon sa suot nitong damit at puting kumot. Lola, mabilis lang na tinanggap ng katawan mo ang karunungan, Rosita. Bilib ako sa iyo, Apo. Eto, tanggapin mo. Laman ng libretang yan ang lahat ng magiging katanungan mo sa hinaharap. Gagabayan ka niyan para mapalakas mo pa ang iyong espiritual na lakas. Sandali lang po, Lola. Lilinisan ko kayo, ah. Ayos lang po ba kayo? Higit akong mas maayos ngayon kumpara dati. Magpapahinga na ako ng payapa, Apo. Maraming salamat sa iyo. Lola, ano po ba sinasabi niyo? Nangako kayo sa akin na hindi muna tayo maghihiwalay, di ba? Hindi na ako mawawala sa tabi mo. Parte na ako ng katauhan mo. Gayon din ang ating mga sinaunang ninunong manggagamot. Lagi mo lang kaming hanapin sa loob mo at makikita mo kami. Hindi ko kayo maintindihan, Lola. Basta nangako kayo sa akin, ha? Magtatampo ko kapag hindi niyo yung tinupad. Ikaw talaga, Apo.
Noong gabing yon, hindi binitawan ni Rosita ang kanyang lola. Yakap niya ito magdamag hanggang sa mag-umaga. Pero yun na yata ang pinakamalungkot na umagang nagising siya. Dahil malamig na at wala ng buhay ang kanyang lola. Ganun na lang ang hagulhol niya noong umagang yon. Ang nakapagpagaan na lang ng kalooban niya ay ang katotohanang parang natutulog lang ang kanyang lola soltera. Payapa ang mukha nito at tila kampante na siyang namamahinga. Hindi na pinatagal ni Rosita ang burol ng kanyang lola. Isang araw lang yung pinaglamayan sa bahay nito at pagkatapos ay pinakremate na rin. Nasa malalayo na kasi ang mga tiyo at tiya niya. Nasa ibang bansa ang karamihan sa mga ito, kaya nagkasundong ipakremate na lang kaagad ang labi ng kanilang ina. Yun din kasi ang nakalagay sa natagpuang diary ng kanyang lola. Kabilin-bilinan nito na ayaw nitong maiburol ng matagal. Lalong ayaw nitong mailibing sa sementeryo nang buo pa ang katawan. Ano yan, girl? Ayaw mo pa kamong umuwi? May kailangan akong tapusin dito, Maki. Umuwi ka na. Kaya ko naman itong mag-isa. Ay, ngayon pa ba? Hay nako, hindi na. Sasamahan na kita rito hanggang sa mas satisfy ka. At saka, ayoko nga multuhin ako ni Lola, no? Nangako ako sa kanya na aalagaan kita eh. Ano? Alagaan ka dyan. Ano ko, baby? Hay, daming sinisay. Basta, dito na lang muna ako. Paano ipapasa nating documentary? Ay, bahala na muna yon. Saka na natin harapin ang problema kapag nandun na tayo. Sa ngayon, problema na lang muna dito ang isipin natin. Nakikirami kami, Miss Rosita, Sir Maki. Sir? Oh my God. Ayoko na sa Earth. Makaalis na nga lang muna. Pasensya ka na sa kuya ko, Ate Maki. Literal kasi talaga yung marespetong kumausap eh. Heto may dala akong kakanin para sa inyo. Si kuya nagluto niyan. Specialty niya kasi yung mga yan eh. Maraming salamat sa inyo ha. Unang araw pa lang nandito na kayo. Pasensya ka na din at hindi ka namin masyadong natulungan. Sabay kasing namaalam si Lola Soltera at si Aling Pasita. Nagpunta kami ron para tumulong. Ang kaso ayaw kaming paalisin basta ni Tia. Siyempre, yun lang naman na magagawa niya. Wala na halos nakuhang pera mula sa lupa yung pamilya ni Lola Pasita. Wala daw yung sa kasunduan nila ni Tia eh. Ano? Ibig mong sabihin na punta lang sa kami ng tiyahin niyo yung lupa ni Aling Pasita ng libre? O sabihin na nating hindi libre pero... matagal nang gawain ni Tia yun, Ate Rosita. Pero kahit ang dami na niyang lupang nakamkam dito, wala pa naman ni isang lote siyang binenta sa mga developer na sinasabi niya. Huwag mo na akong pigilan, kuya. Alam mo naman na hindi lang tayo nangangailangan ng tulong. Pati buong baryo natin. Masyado na lang gahaman si Tia. Hindi natin alam kung anong pinaplano niya. Bakit kinukuha niya lahat ng mga lupain dito? Julia. Ang totoo niyan, pinipilit na rin akong pirmahan yung titulo ng lupa ng mga magulang namin. Hindi na kasi yung natataniman ng kahit na ano. Dahil tulad ng ibang palayan dito, parang patay na yung lupa. Kapag umuulan naman, nagmimistula yung palaisdaan dahil sa tagal maubos ng tubig. Kapag nilagyan naman namin ng kahit na anong uri ng isda, namamatay din lahat. Nagkatinginan sina Rosita at Maki. Hindi rin nagtagal ang magkapatid doon. Tila sumadya lang sila para magsabi ng mga hinaing. Naghihintay na daw kasi ang tiyahin nila. Nang masolo ng magkaibigan ng bahay, nagdesisyon si Rosita na basahin ang diary ng kanyang lola. Doon nila napag-alaman na matagal na pala nitong hinahanap kung sino man ang may kagagawan ng pagkasira ng mga lupa sa baryo na yon. Pero dahil nga matanda na at mahina ang katawan, hindi naging madali para dito ang paghahanap sa tunay na salarin. Nagtapos ang diary na yon sa pangalan ni Aling Maria. Pero hanggang sa pangalan lang, wala nang ibang detalye o paliwanag pa. Kinahapunan ay naging bisita naman niya si Aling Maria. Gaya ng inaasahan niya ay nagtanong ito muli tungkol sa lupang naiwan ng kanyang lola. Sa pagkakataong yon ay ngumiti siya sa babae. Pinakita niya rito kung gaano siya kasabik sa salaping pinapangako nito sa kanya. Bago umalis ang babae ay nagkaroon sila ng kasunduan. Ginamit ni Rosita ang lahat ng alam niyang pwedeng maging kahinaan nito.
Sige ate, handa kaming tumulong sa'yo. Sobrang tagal na namin naghihintay ng tulad mo. Sabihin mo lang sa amin kung anong dapat namin gawin, Miss Rosita. Pwede bang simulan natin sa pagtawag mo sa akin ng first name ko lang? Masyado kasing formal yung may miss pa sa umpisa eh. Ay, saka ako din, no? Huwag mo nang lagyan ng sir o bro. Kahit baby na lang. Maki na lang. Sige. May napagplanuhan na kaming dalawa ni Maki. Kailangan patunayan natin sa mga taga-baryo ang masamang hangarin ng tiyahin nyo. Kahapon, nung nag-ikot-ikot ako at nagtanong-tanong sa mga tao, nahahati pa rin sila sa dalawang paniniwala. Ang iba naniniwalang gahaman ng tiyahin nyo, habang ang ilan naman naniniwalang biyaya siya dahil marami siyang natutulungan nangangailangan, lalo na kung tungkol sa pera. Kaya yung naisip naming plano, kakailanganin talaga namin yung tulong ninyo. Pero uunahan na namin kayo ha, pwede kayong mapahamak sa gagawin nating to. Handa akong magsakripisyo kesa unti-unting sakupin ng kasamaan ni Tia ang baryo namin. Huwag kang mag-alala, Julio. Ito, suotin mo to. Ginawa ko to at inorasyonan base sa nakasulat sa mga libreta ni Lola. Umasa at magdasal na lang tayo na tatalab ito bilang proteksyon yung magkapatid. Ate Rosita, malakas ang paniniwala ko sa'yo. Sigurado ako magiging matibay itong pananggalas sa mga masasama. Salamat, Julia. Makinig kayong mabuti. Ganito ang gagawin natin. Habang nasa bayan sina Rosita at Aling Maria para sa pag-aasikaso ng titulo ng lupa ng kanyang lola, abala naman ang magkapatid sa baryo. Kasama ang ilang naniniwala sa kanila, tinitipon nila ang mga scarecrow na gawa ni Aling Maria. Dinala nila ang mga yon sa isang lugar na hinanda ni Rosita. Siniguro nilang nakuha nila ang lahat at wala nang naiwan maski isa. Mabusisi nilang sinunod ang bawat detalyeng sinabi ni Rosita, kung paano yun ilalagay sa loob ng malawak at nakapaikot na asin. Gabi na nangyayain ni Rosita si Aling Maria para kumain sa isang restaurant. Si Maki pa na nakadisguise bilang isang waiter ang nag-serve ng pagkain nila. Gaya ng inaasahan ni Rosita, masayang-masaya ang mukha ni Aling Maria. Nasa kamay na kasi nito ang titulo ng lupa na inaasam-asam nito. Ang hindi niya alam ay may pampatulog ang pagkain inihain sa kanya. Matapos ang hapunan, hindi na umabot pa ng sasakyan ng babae. Tuluyan na itong nawalan ng malay sa daan. Tuwang-tuwa naman si Maki habang nakasunod sa kanila. Agad nitong isinakay si Aling Maria sa sasakyang nirentahan nila. Teka, ano bang? Bakit nakatali ako dito? Sino ba? Anong ginagawa niyo? Bakit yung ginagawa sa akin to? Surprise, madam! Pasensya ka na kung medyo mahigpit ang pagkakatali, ha? Kailangan kasi hindi ka makawala dyan, eh. Ano bang ginagawa niyo? Bakit niyo ako tinali dito? May nagawa ba ako? Itatanong natin yan lahat mamaya sa mga alaga mo, Aling Maria. Teka, ano ba sinasabi mo? Bakit nakapalibot sa akin yung mga scarecrow na yan? Tia, tapos na ang kasamaan mo. Nakahanap ka na ng katapat mo. Rosita, anong ibig sabihin nito? Sagutin mo lang ang magiging katanungan ko, Aling Maria. Maaalis mo ba ang sumpa sa baryong ito? O ikaw ang magiging hapunan ng mga alaga mo ngayong gabi? Wala akong alam sa sinasabi mo. Sisiraan mo na lang ako sa sariling baryo ko pa? Dayo ka lang dito, Rosita. Kung hindi ko pa alam, ikaw ang may pakananan lahat ng ito. Alam ng mga kababaryo mo kung sino ang gumagawa ng mga panakot sa ibon na yan. Oo, ako nga ang gumagawa sa mga yan. Bakit? Ano ba magagawa ng mga kahoy at dayami na yan? Ikaw ang bumuo ng halimaw sa baryong ito. Huwag mo nang ikaila. Naririnig mo ba yung sarili mo? Nababaliw ka na, Rosita. Mapapatunayan mo ba na halimaw ang mga yan, ha? Hindi ko sila kontrolado. Ikaw lang ang may kontrol sa kanila. Hindi ko sila kontrolado nung hindi pa sila napapasailalim sa kakayahan ko. Pero ngayon... Inilabas ni Rosita ang may kahabaang tangkay ng kawayan. May mga dahon pa yun sa dulo na inilublob niya naman sa espesyal na langis na gawa pa ng kanyang lola soltera.
Eksaktong 7:00 ng gabi, kalat na ang dilim sa paligid. Naroon na rin ang mga taga-baryo, tahimik na nanonood. Sa umpisa ay aakalaing walang buhay ang mga scarecrow na nandoon. Pero nang magsimula si Rosita sa paghahampas sa mga ito gamit ang nasabing kawayan, unti-unting lumabas ang tunay na anyo ng mga ito. Pilit na kumakawala, pero dahil napapalibutan ng asin, nanatili silang nakakulong sa loob nito. Sabay-sabay ang pagkagulat ng mga taga-baryo. Bakas sa mukha nila ang labis na takot at galit. Dahil nasa loob din ng bilog si Aling Maria, madali lang siyang nalapitan ng mga alagad niya. Hindi, imposible to. Walang makakatalo sa ginawa kong orasyon. Hindi ikaw na dayo ka. Hindi kahit sino! Imbis na magsisi ka, Tia, kinain na kasi kayo ng pagiging ganid nyo. Nararapat lang sa inyo ang parusahan. Walang yakang bata ka. Isasama ko kayong lahat sa impyerno. Kayo namang mga lintik kayo. Wala talaga kayo magagawa para makalabas sa bilog na yan. Pwes, kanagan niyo ko dito mga inutil. Kahit kailan wala talaga kayong silbi. Teka, anong ginagawa niyo ha? Ako ang bumuo sa inyo. Baka nakakalimutan niyo. Pinakain ko kayo ng kaluluwa ng mga tao dito. Hindi niyo ako pwedeng saktan ng pakialaman! Nakikinig ba kayo, ha? Napanood ng mga taga-baryo kung paano gawing hapunan ng mga nilalang na yon si Aling Maria. Pero wala ni isa sa kanila ang naawa. Pagkatapos ng mga nalaman nila kung kaya lang nilang patayin ng paulit-ulit si Aling Maria, ay ginawa na nila. Napag-alaman na ilang taon matapos mamatay ang mga magulang ng magkapatid na Julio at Julia, nang pumalit si Aling Maria bilang tagapag-alaga, nagsimula na ring malasin ang mga palayan ng baryong yon. Nalubog sa utang ang mga mamamayan doon, habang ang iba ay napilitang ibenta ang kanilang mga lupain sa pag-aakala na inabot lang talaga yun ng malas. Yung mga scarecrow pala ang nagtanim ng malas sa bawat lupain doon. Sinadya yung gawin ni Aling Maria na isa palang mangkukulam para mapilitan ang mga taga roon na ibenta sa kanya ang mga lupain nito, na ibebenta naman ng ganid na babae sa mga developer upang kumita siya ng mas malaking halaga. Nang wala nang halos matira kay Aling Maria, ang mga taga-baryo na ang humatol sa mga nilalang. Kumuha sila ng gasolina at pinaulanan ang mga nilalang na yon. Saka sila sinunog. Napuno ng nakabibingi at nakahihilakbot na atungal ng mga nilalang ang bahagi ng paanan ng bundok na yon. Mag-uumaga na nang masiguro nila na abo na lang ang natira sa mga kalaban. Tila may humawi sa nakabalot na makapal na ulap sa baryo nung umagang yon. Maaliwalas na ang paligid. Sa wakas, magaan na ang pakiramdam ng mga taga-baryo. Makalipas ang 2 linggo. Rosita, hindi ko alam kung paano kami magpapasalamat sa'yo. Binigyan mo ulit ng buhay ang baryong ito. Tinupad ko lang ang huling hiling ni Lola Soltera. Mag-iingat na kayo dito, ha? Ate Rosita, hindi ka na ba namin makikita ulit? Hindi ko pa alam ang sagot dyan sa ngayon. Marami pa kasi akong kailangang ayusin sa Maynila. Ay, huwag kayong mag-alala. Kung sakali man, siguradong bibisita kami rito. Ang lawak kaya ng lupain ni Madam Rosita. From journalist to hashindera real quick. San ka pa? Ikaw talaga? Halika na nga at may iwan na tayo ng bus. Hihintayin kita, Rosita. Ay, sus na yan. Makaalis na nga. Baka langgamin pa ako dito. Pagdating sa Maynila, inayos na lahat ni Rosita ang dapat niyang ayusin. Nag-resign na siya sa trabaho niya at nagpasya na lang na manatili sa Capiz. Inalagaan niya ang palayan ng kanyang lola at kumuha ng ilang mga trabahador doon. Sa paglipas ng panahon ay nakapalagayang loob niya rin si Julio at kalaunan ay kinasal silang dalawa.
Sa ngayon ay biniyayaan na sila ng 3 anak, habang si Maki naman ay madalas pa rin pumasyal doon. Si Julia ay nasa Maynila at kasalukuyang nakatira sa condo unit na pag-aari ni Rosita. Tinatapos niya ang kurso niyang abogasya bago bumalik sa kanilang probinsya at doon na magtatrabaho. Plano kasi ng dalaga na maging abogado ng mga magsasaka sa lugar nila. Sa huli, ang kasakiman sa kapwa ay laging may kapalit. Maaaring pansamantalang magtagumpay sa panlilinlang, pero ang katotohanan at katarungan ay may paraan sa paghahanap ng hustisya. Maging batas man yan ng tao, kalikasan o Diyos. Ang mga tao ay nabubuhay na may kakayahang pumili. Nawa ay piliin palagi ang maging patas sa lahat ng oras.